Welcome to Movie Route. Before we begin, share your favorite film in the comments for a chance to win a complimentary t-shirt. Also please, I am humbly asking you to support and subscribe to my channel. Thank you in advance. Si Fernando Araujo ay nabubuhay ng disenteng buhay bilang isang artista at guro ng judo. Gayunpaman, hindi siya nasiyahan at sa tingin niya ay naghahanap pa rin siya ng kanyang tinatawag na buhay. Isang gabi, habang pauwi, tumigil siya para manigarilyo habang malakas ang ulan. Matapos magsigarilyo si Fernando, itinapon niya ang sigarilyo na unti-unting lumutang palayo at napunta sa imburnal malapit sa Bank of Rio. Dahil sa kuryosidad, pumasok siya sa imburnal at bigla siyang nagkaroon ng isang baliw na ideya. Kinabukasan, pumunta si Fernando upang makipagkita sa kanyang civil engineer na kaibigang si Sebastian at iminungkahi ang ideya ng pagnanakaw sa bangko. Lumabas na pinansyal na naghihirap si Sebastian, kaya bukas siya sa ideya, ngunit tinantiyan niya na kakailanganin ng mga kotse, mga tuol, at maraming pera ang plano. Kaya nagsimula si Fernando na humanap ng tagapagpondo at nakilala ang kanyang ibang kaibigang si De Bauza. Sa kasamaang palad, kulang din sa pera si De Bauza, kaya iminungkahi niya kay Fernando na puntahan ang kanyang magnanakaw na kaibigang si Mario. Lumipat ang eksena kay Mario, na pumasok sa isang opisina at walang effort na ninakaw ang pera mula sa isang safe. Hindi man lang siya nag-alala sa buong pangyayari na nagpapakita na madali lang sa kanya ang mga maliliit na pagnanakaw. Kinabukasan, nakipagkita si Fernando kay Mario sa isang cave at ipinaliwanag ang kanyang ideya. Hindi una interesado ang master thief, ngunit na-convince siya ni Fernando sa pagsasabi na kung matutuloy ang pagnanakaw, hindi na siya kailanman kakailanganing magnanakaw muli. Pagkatapos ay sinakyan niya si Mario sa lugar at binaba ang panukat sa loob ng butas ng kanal, sa labas mismo ng bangko. Dinampot din niya si Mario sa imburnal upang hanapin ang dulo ng panukat. Matapos ang pagkalkula, ipinahayag ni Fernando na 18 metro na lamang ang layo nila sa pagiging milyonaryo. Sa susunod na eksena, nagtipon sina Fernando, Mario at De Bauza upang lalong pag-usapan ang pagnanakaw. Maghuhukay sila ng tunnel papasok ng bangko, ngunit may mga motion sensor ang lahat ng kwarto sa loob. Gayunpaman, sinabi ni Fernando na hindi nakokolekta ng mga motion ang mga galaw. Nakikilala lamang nila ang mga pagbabago sa temperatura. Kaya gumawa siya ng suit mula sa isang sleeping bag na makatutulong ilihim ang temperatura ng katawan. Ngayon, ang tanging problema ay hindi alam ni Fernando kung paano buksan ang vault ng bangko. Kaya kinabukasan, nagpa siya ang grupo na masusing imbestigahan. Kinuhanan ni Fernando ng mga larawan ang parking lot ng bangko na nasa likod ng gusali bago pumasok kasama si Sebastian. Nagpanggap itong magbubukas ng account habang kinukuhanan ni Fernando ng mga larawan ang foyer. Sa kasamaang palad, agad siyang naaktuhan at dumating ang seguridad. Mabilis na umalis si Fernando, ngunit hinuli siya ng seguridad at inakay sa basement para tanungin. Sa pagkagulat, bahagi ito ng plano. Ginamit ni Fernando ang pagkakataong ito upang masusing obserbahan ang safe deposit box room. Samantala, sinuri ng seguridad ang lahat ng gamit niya, kasama ang kamera, ngunit wala silang nakitang ebidensya, at sa kanyang inis ay pinaalis siya. Nalaman pagkatapos na naalis pala ni Fernando ang memory card ng kamera. Mamaya, ginawa ni na Fernando at Sebastian ang floor plan ng bangko gamit ang mga larawan at memorya nila. Pagkatapos ay naisipan ni Fernando na pasukin ang bangko mula sa maliit na silid. Susunod, sinukat nila ang distansya sa pagitan ng butas ng kanal at ng bangko gamit ang isang bisikleta sa pamamagitan ng pagbilang ng pag-ikot ng gulong nito. Kinabukasan, ginamit ni Fernando ang kanyang kaalaman sa geometriya upang kalkulahin ang anggulo kung saan dapat sila maghukay ng tunnel papunta sa bangko. Na-reveal din na insured ang perang ninanakaw nila, kaya walang magbabayad ng kahit sino maliban sa bangko dahil sa kanila. Mamayang gabi, pumunta sina Fernando at iba pa sa imburnal at nagsimula ng paggawa ng tunnel. Kinabukasan, pinasok nila si Alberto na mamamahala sa sasakyang panunakbo. Hindi pa alam ni Fernando at ng grupo kung paano buksan ang 400 na mga locker. Una nilang naisip ang paggamit ng welding torch, ngunit abutin sila ng 1.5 minuto kada box at 7 oras sa lahat. Kaya iminungkahi ni Fernando na umarkila ng locker at pag-aralan ito ng mabuti, ngunit sa ibang sangay ng bangko. Kinabukasan, pumunta si Mario sa ibang sangay ng parehong bangko at umarkila ng safety deposit box. Habang binubuksan ito, malapitan niyang tinititigan ang lock. Susunod, nanakaw ni na Mario at kasabwat ang sasakyang panunakbo at hinintay si Alberto sa labas ng kanyang bahay. Makalipas ang ilang sandali, nilapitan sila ng mga pulis. Kinabahan ang dalawa, akala nila mahuhuli na sila, ngunit sa kapalaran ay dumating sina Alberto, ang kanyang asawa, at sinabi sa opisyal na magkakaibigan sila. Nagpatuloy ang grupo sa paghukay ng tunnel at isang araw, nabangga nila ang drill at nasira ito. Sinabayan lang ito ni Fernando at balak bumili ng panibagong drill, ngunit nagalit si Mario dahil marami na siyang perang na-invest sa proyekto. Mamayang gabi, dinalaw ni Fernando ang kanyang nobya at sabay nilang tinitigan ang mga bituin. Nag-usap sila tungkol sa paano nila tinititigan ang nakaraan ng mga bituin dahil tumatagal ng ilang taon bago dumating sa mundo ang liwanag nito. Akala natin umiiral sila pero wala na sila. Bigla itong nagbigay ng ideya kay Fernando at kaagad siyang pumunta sa bahay ni Mario. Sinabi ni Fernando na nahanap na niya ang solusyon. Sabi niya na mabuting nakaprotekta ang bangko kapag bukas at sarado ito, ngunit iba-iba ang mga hakbang. Magagandang security measures ang meron ang bangko para
maiwasan ang pagnanakaw ng pera at mabubuting protokol para maiwasan ang tunnel heist. Gayunpaman, wala silang hakbang para mapigilan na mangyari ang dalawa ng sabay-sabay. Plano ni Fernando na pumasok sa bangko mula sa harapan sa oras ng trabaho kung kailan bukas ang safety vault, na iiwasan ang mga alarm at motion sensor. Bibigyan ito ang mga pulis ng impresyon na maliliit na magnanakaw lamang sila na naghahanap ng maliliit na pera. Gusto ni Fernando na paniwalaan ng lahat na plano nilang lumabas sa harapan para hindi magduda ang mga pulis ng tunnel escape. Pagkarinig nito, natuwa si Mario at sobrang gusto ang ideya. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa araw ng pagnanakaw. Lahat sila ay naglagay ng glue sa kanilang mga daliri upang itago ang kanilang mga fingerprint. Ibaba si Sebastian sa imburnal at pumasok para gawin ang trabaho niya habang pumapasok sina Fernando at iba pa sa bangko na nakadigyes bago isuot ang kanilang mga maskara. Kaagad pagkatapos, umakyat sina Mario at De Bauza sa unang palapag habang sina Fernando at Alberto ay umalms sa ground floor. Sabay nilang inilabas ang kanilang mga armas at utos sa lahat na humiga sa sahig. Isang security guard ang nanonood nito sa CCTV room at kaagad na nag-alerto sa pulis. Nalaman pagkatapos na nakikinig pala si Fernando sa komunikasyon mula sa kanyang walkie-talkie. Inutusan ni Mario ang cashier na ilagay ang pera sa isang bag habang pumupunta si Alberto para isara ang gate ng parking. Eventually ay dumating ang mga pulis sa labas at nakita ito ni Fernando. Hinawakan niya ng baril ang isang sibilyan. Pagkatapos ay binalaan niya ang mga pulis na papatayin niya ang lalaki kung susubukan nilang pumasok sa bangko. Matapos bumalik si Fernando sa loob at sinabi sa mga kasabwat na natapos na ang unang bahagi. Pagkarinig nito ni Mario, dinampot niya ng baril ang isang babae at inutusan ang guard sa CCTV room na sumuko. Labag sa kalooban nito, ngunit sumunod ito. Kinuha ni Mario ang magazine ng baril at cellphone bago siya pakawalan sa labas. Susunod, pinatay nila ang lahat ng mga kamera sa bangko. Pumunta si Fernando sa maliit na silid at inilipat ang isang kabinet. Mula sa kabilang parte, binasag ni Sebastian ang pader at pumasok sa bangko sa pamamagitan ng tunnel. Pagkatapos ay kinuha nila ang ilang kagamitan mula sa kanilang kotse, pumunta sa vault at nagsimulang mag-assemble ng makina. Isang flashback ang nagpapakita na gumawa si Sebastian ng Canon power machine na makakabukas ng lock sa loob ng 7 segundo. Susunod, lahat ay nagset ng timer sa kanilang mga relo bilang nagsisimula ng buksan ni Sebastian at Fernando ang lahat ng mga locker. Samantala, nagtitipon sa labas ng bangko ang mga pulis, media at mga kamag-anak ng mga hinoste. Kinakausap ng hepe ng pulis ang guard at nalaman ang sitwasyon sa loob. Samantala, habang patuloy na binubuksan ni Fernando at Sebastian ang mga locker, bigla nilang narinig na umaakyat sa bubong ang mga pulis. Pagkatapos ay tumawag sa cellphone ng guard na nakuha ni Mario kanina ang hepe. Isang flashback ang nagpapaalala na handa na si Fernando sa senaryo na ito, kaya pinapractice niya kay Mario ang negotiating skill. Pabalik sa kasalukuyan, kinausap ni Mario ang hepe at inutusan siyang alisin ang lahat ng puwersa mula sa terrace o kakatayin niya ang mga sibilyan. Sumunod ang hepe, ngunit lihim na nagpadala ng 2 snipers sa katabing gusali. Tinanong niya si Mario kung ano ang kanyang mga demand at sinabi nitong gusto niyang kausapin ang district attorney. Pumayag ang hepe na tuparin ang kanyang demand at humingi ng 1 oras mula sa kanya. Samantala, nakabukas na nina Fernando at Sebastian ang maraming mga locker na nakalikom ng tonelada ng pera, ginto at iba pang mamahaling alahas. Sa labas, ini-assess ng mga pulis ang sitwasyon. 2 lamang ang daan papasok sa bangko, ang pangunahing gate at parking lot. Ngunit wala silang alam tungkol sa lokasyon ng mga hinoste. Pinagpalagay din nilang pangkaraniwan lamang na pagnanakaw ang nangyayari. Matapos ang ilang oras, muling tumawag ang hepe kay Mario at hinilingang sumuko na siya. Sinabi niya na hindi pa nasaktan ng mga magnanakaw ang sinuman, kaya makakaligtas sila sa magaan na parusa. Inalok din ng hepe na humanap siya ng abogado para kay Mario. Bilang tugon, sinabi ni Mario na tatalakayin niya ito sa kanyang mga kasabwat. Sa lahat ng ito, patuloy na binubuksan nina Fernando at Sebastian ang mga locker. Habang walang magagawa ang mga pulis sa labas, biglang tumunog ang cellphone ng isang matandang hostage at naalala nilang kaarawan niya ngayon. Kaya bumati si Mario ng maligayang kaarawan, habang nagbigay naman si De Bauza ng chocolate mula sa isa pang hostage para sa kanya. Pinapanood ng mga sniper ang selebrasyon ng kaarawan ng babae at ibinalita ito pabalik sa hip na nagulat sa nalaman. Samantala, pinalaya ni Mario ang babae bilang regalo sa kaarawan nito. Pagkatapos ay sumandal siya sa bintana at sinabi sa hepe na 15 taon na siyang nakulong at susuko lamang kung aasahin ng DA na magaan lang ang parusa sa kanya. Pagkarinig nito, inutusan ng hepe ang sniper na huwag munang huminto at umalis si Mario sa bintana. Nalaman pagkatapos na sinusubukan lamang ni Mario kung babarilin siya ng mga pulis. Kaagad dumating ang DA at nakipag-usap kay Mario. Sa pagkagulat ng lahat, sinimulan siyang murahin ni Mario at tumangging makipag-usap sa kanya. Hiningi na lamang ni Mario na makausap ang kanyang abogado. Ngunit nang hingi ng hepe ang numero ng abogado, ibinigay sa kanya ni Mario ang numero ng isang hostage. Pagkatapos ay nagbago siya ng boses at nakipag-usap sa DA bilang peking abogado. Sa paraang ito, nakapagbigay siya ng dagdag na oras sa kanyang mga kasabwat. Susunod, inilagay lahat ng mga hostage sa unang palapag habang nag-uumpisa ng ilipat sa tunnel ang ninakaw nina Fernando at iba pa. Pagkatapos ay pinatay ni Mario ang kanyang cellphone na nagpalinlang sa hepe kung seryoso nga siyang susuko. Bigla niyang napansin ang butas ng kanal at
napagtanto na natuklasan na ng mga magnanakaw ang isang alternatibong daan ng pagtakas. Samantala, matapos ilaad ang ninakaw sa mga bangka, iniwan lahat ni Fernando ang mga sandata sa vault para sa mga pulis. Isang flashback ang nagpapakita na mga laruan ng bata lamang ang mga sandata dahil ayaw ni Fernando na makasakit ng mga sibilyan. Sa wakas, iniwan ni Mario ang mga hostages sa unang palapag at sumama kay Fernando sa maliit na silid. Ganoon din, kinuha ng mga takot na hostages ang kanilang mga telepono at tumawag sa kanilang mga kamag-anak sa labas. Nagpadala rin ng troop ang hepe sa Imbornal habang pumasok ang isa pang grupo sa bangko mula sa harapan. Mabilis na lininis ni Fernando at Mario ang lahat ng ebidensya ng tunnel at sumama sa iba pa sa bangka. Isang flashback ang nagpapakita na inaasahan na ni Fernando na matutuklasan ng mga pulis ang Imbornal. Kaya gumawa na sila ng dam upang taasan ang antas ng tubig na magpapahintulot sa kanila na tumakas gamit ang motorboat pabalik sa kabilang dako. Naaabot ng hepe ang maliit na silid at eventual ang opening ng tunnel kung saan may bomba na humahadlang sa pasukan. Ngunit kaagad niyang nalaman na mga peke lang ang bomba pati na ang mga sandata. Sa kasamaang palad ng hepe, huli na nang makatakas na ang mga magnanakaw. Samantala, tumakas sina Fernando at ang grupo gamit ang kanilang sasakyan at winasak ang lahat ng kanilang kagamitan. Pagkatapos ay pumunta sila sa bahay ni Alberto at pantay na nahati ang ninakaw. Lumipas ang ilang buwan at tila masayang nag-enjoy sa buhay ang grupo. Ngunit isang araw, nahuli ni Alberto ang kanyang asawa na nangangaliwa. Lubos na nagalit ang asawa kaya iniulat siya sa mga pulis na nagbunyag sa kanya bilang isa sa mga magnanakaw sa bank heist. Dahil dito, isa-isa silang naaresto. Muling tumalon ang pelikula ng 7 buwan sa hinaharap. Palaya na si Fernando mula sa bilangguan at sinalubong siya ni Mario sa kanyang mamahaling kotse. Nabunyag din na handa na si Fernando sa senaryo kung saan mauhuli sila. Sadyang iminungkahi niya na gamitin ang mga laruang sandata para hindi makasakit at makakuha lamang ng magaang na parusa. Napanatili rin ng Fernando at iba pa ang malaking bahagi ng kanilang ninakaw dahil walang opisyal na talaan ng bangko sa pera at alahas sa mga safety deposit box. Tinansya ng bangko na $25 milyon ang halaga ng pera at alahas sa mga locker. Ngunit $1.17 milyon at 8 kilo lamang ng alahas ang narecover ng mga pulis. Dahil walang opisyal na talaan ng mga bagay sa mga locker, hindi na pursige ng mga pulis ang matibay na kaso laban sa mga kriminal at halos nakaligtas lang sila sa pagpapalo sa kanilang braso. Salamat sa panonood. Thank you for watching Movie Round, and I hope you enjoyed the video. Don't forget to like and subscribe for more content like this one. And please comment down below what you think I should watch next. Thank you again, and I'll see you in the next video.